Ibinulgar ng apo ni Professor Ana Malindogoy, geopolitical analyst, kung ano ang purpose nitong pagpunta ni President Zelensky ng Ukraine sa ating bansa. May maganda ba o ito ay magdadala lamang ng kamalasan at kapahamakan sa administrasyon ni The Junior? Is trying to kumbaga galvanize support not just from the European side but even from the Asia Pacific side para suportahan siya sa stand niya dun sa Ukraine crisis. And it's more, of course, against Russia. Kasi kung makikita mo, ang country na involved dyan, dalawa, Ukraine and Russia. So gano'n ang kanyang format, gano'n din naman talaga ang purpose ng ano na yan, ng tawag nito ng pag-uusap niya ni BBM at saka ni Zelensky. At saka isa pa diyan sa pinakaimportante na ay So ito, kumukuha po siya ng simpatya sa Asian countries, mga kababayan po natin. Kasi narinig nga po natin base sa kanyang interview, kapag masakop na sila ng Russia, baka pwede daw gawin ng Russia at dadalhin sa ibang continent ang mga pananakop. So yan po yung kanyang gustong sabihin. Kaya inuunahan niya na daw itong Russia at pupunta na siya sa iba't ibang bansa upang humingi ng simpatya. So ngayon, matutuloy kaya sa pagpunta ng Switzerland itong si Pangulong Bongbong? At balita ko may Swiss account yan. Pwede na kayang isabay po yan, mga kababayan natin. No. I think the purpose ni Zelensky is to convince or to reinforce yung attendance ni BBM sa Switzerland sa tinatawag nilang Peace Summit. May peace conference kasi. Bagong travel vlog na naman si BBM, mga kababayan. Switzerland, sana all. Kaso ang problema sa peace conference na yan that will happen anytime soon is hindi invited ang Russia. Which is, ang China, ang position niya, hindi siya mag-a-attend. Probably other countries as well who have a neutral stand or a stand na gusto nila both sides will be present in that peace conference na manggaganap, hindi mag-a-attend. So ngayon, dapat hindi na talaga nakikialam dyan itong si Bongbong Marcos. At dapat magiging neutral na lang siya. Kasi ang kanyang paninindigan naman is friends to all, enemy to none. So, hindi mo kailangan magkampi dyan sa Russia or sa Ukraine. So, dapat magiging neutral lang sa dyan. At alam po natin, kapag mag-attend ito sa gagawing forum or peace forum ba ito, nagaganapin sa Switzerland. At alam po natin na ang nag-o-organize ito ay kung hindi ang NATO, ay ang Amerika, nagpapakita lang ito ng pagiging bias at one-sided na nga rin ng ating presidente. So, which is... yan po ang iniwasan ni PRRD dahil ang para kay PRRD ay mas maganda na kaibiganin mo lahat. Kaya nga po yung mga hindi nating kaibigang bansa, kagaya ng China at ng Russia, ay kinaibigan niya. Di ba? Ang ni Zelensky is naiinis siya sa China kasi hindi mag-a-attend dun sa peace conference. Pero malinaw ang posisyon ng China eh. If you want to have a peace conference discussing the Ukraine crisis, with other countries involved, the two sides has to be present. Ibig sabihin, Russia will be there, Ukraine will be there. Kasi sila yung involved eh. Pero parang ang nangyayari, Russia will not be involved or will not be in that conference. So, ang stand ng China, hindi rin siya mag-a-attend kasi hindi yun ang kanyang prinsipyong tinatayuan. And probably other countries na malalakas din, like probably BRICS countries, will not be there. So, ngayon, ang ginagawa nitong Zelensky is, convince other countries or presidents like BBM to attend that peace summit para magkaroon ng legitimacy. Kasi parang yun ang kailangan mo para maging legitimate din at kung may purpose ba or may kakaratnan ba yung peace summit na yan. So yun yung isa din siguro na basa ko na purpose kung bakit itong si Zelensky bumisita dito sa Pilipinas at kinakausap si BBM. From what I know, BBM will attend the peace summit. Parang ano pala ito, Prof? Parang yung sa one-sided na kasi ang labas niyan eh. So, one-sided siya. Sabi ko nga sinabi na ni Prof. Ana one-sided po ang pangyayaring ito Kasi ang kanilang peace summit, hindi kasama ang Russia. Ano ngayon ang pag-uusapan nila? Kasi ang bansa na involved dyan or sangkot, Russia at Ukraine. So, dapat sila yung pag-ayusin kasi ang kanilang purpose nga is peace summit bakit sila lang? Di ba? So, dapat lahat ang involved dyan at ipagkasunduin ang dalawang bansa para matapos na po yung digmaan na yan. Kasi
Marami na po talaga yung ano diyan namamatay na mga kabataan. Maraming pamilya na ang nasira. At kung totoo po yung ipinalabas ng isang international news na umano'y kaunti na lang ang kasundaluhan ng Ukraine dahil ang kanilang mga tao or mismo yung mga Ukrainian na mga lalaki ay napagod na at ayaw na nila makipaglaban sa Russia. At 'di ba kung tutuusin, iisang lahi lang po 'yan Iisang lahi lang po 'yan yung Ukraine at saka Russia. Part yan sila ng Soviet Union noon na, nagkaisa, nakipaglaban sa tinuturing nilang hindi kaalyadong bansa nung time na 'yon. Pero ngayon, sila-sila po. Sila-sila yung nag-aaway kung tutuusin. Ang nangyari diyan, Admar at saka Sister Pilita, is parang tawag nito. So ang stand ng ibang countries na they want both sides to be there, hindi mag-a-attend talaga ng summit. And China is a very influential and a major power when you talk about these things. Kasi kung sino ang may leverage over Russia, if you really look at the world right now, ang country lang na may pinakamataas at pinakamalakas na leverage over Russia and even over Ukraine, kung titignan mo kasi tumutulong din ang China sa Ukraine sa mga humanitarian issues is China. So kapag ang China is not in that peace summit, it is not as if it will really come up with something na mangyayari. Yun yung mo kasi walang isa sa mga players mo which is Russia. Ngayon, ang pinakamagandang tanong din sa ganitong pagkikita ni Zelensky at BBM, which many people would actually right now, if you look at the social media, ang sinasabi nila, meeting between two puppets. Patay tayo dyan. Meeting with two puppets. Puppets ng Amerika o yung NATO. No. Patay tayo dyan, ma'am. So ngayon yun ang mababasa mo yan sa lahat ng ng social media in and out of the country. Ang term nga ng mga tao is there's a meeting of the two puppets daw ng United States. Yun ang mga lumalabas sa social media at mga komentaryo. Pero ang pinaka-importante kasi ngayon na dapat nating tignan is ano ang implication ng kasi very open din ang si BBM si President BBM na sinasabi niya he supports or in his government supports Ukraine when it comes to territorial integrity, when it comes to this, that. So, may open support siya sa Ukraine na kung titignan mo, ibig sabihin, kung ang open support ka, it has implication with Philippine-Russian relation. May implication yan on the part of Russia. And on the other hand, sa meeting na to at sa ganyang larangan na you're openly supporting Ukraine in that sense, in the Ukraine crisis, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, geopolitically speaking and internationally speaking, countries in the world will perceive the Philippines making a choice or making a side. Ano yung side na? So, yan na nga po, ibig sabihin yan, mukhang nagdidesisyon na nga po talaga na nakikipag-alyansa na itong si Pangulong Bongbong dito sa Amerika at mukhang tinalikuran na po yung sinimulan ni PRRD na pakikipagkaibigan sa lahat na bansa. So kasama po itong Russia at ang China na dati po malinaw po kay Pinoy na mukhang ayaw niya ito magiging kaibigan at kinukonsiderang hindi allies. Pero ngayon kay PRRD, nagiging allies niya ito. Ang nangyari lang, sa pagbago ng administrasyon at itong si Bongbong Marcos, nakikita po natin mga kababayan na sinira niya na nga po yung kanyang pangako at ang kanyang paninindigan ay wala na rin na friends to all, enemy to none, dahil nagpapakita po ng pag-aalyansa ni Bongbong Marcos dito sa Ukraine kung dadalo po siya sa gaganapin na peace summit dito sa Switzerland. Ang tanong mga kababayan po natin, ano naman yung makukuha niya, anong pakinabang kung sakaling mag-attend ito ng Switzerland Summit? May mga investors ba? Makikinabang ba yung ating bansa sa summit na ito? Kasi kung wala, hindi na siya dapat pumunta. Kasi sayang lang po yung gagastusin ng kanyang pagta-travel kung wala namang return investment or balik para sa ating bansa. Di po ba? Hindi na po siya dapat makialam dyan sa Russia at Ukraine war na yan. Anong hinihingi sa kanya ng Ukraine? Mga medical expert, medical personnel na umano eksperto sa mental problem. So ibig sabihin, mukhang nababaliw na rin pala ang mga Ukrainian dahil sa nangyaring gulo dyan sa kanila. Ito yung sinasabi po natin na pagdating talaga sa giyera, walang mananalo. So tingnan mo ngayon, sino nagsasakripisyo? Ang presidente ba nila
Naku, hindi po hayahay lang yan si Zelensky, di ba? $1 billion ang kanyang nakukulimbat dyan. Tingnan mo ngayon, nakakapag-travel pa siya sa iba't ibang bansa para mag-encourage ng umano'y gusto niya maging kaalyado na mag-attend sa Peace Summit. Samantala, iniwanan niya po yung kanyang mga tao doon sa Ukraine habang nakikipaglaban sa Russia. Di ba? Kung talagang gusto mo talaga na panindigan itong gulo na ito, hindi ka dapat nag-alis-alis dyan, makikipaglaban ka na rin dyan. Kasi sinimulan mo yan eh. Ikaw na presidente ang nagsimula. Pero, di ba, parang nakakadismaya naman para sa mga tao ng Ukraine na ang kanilang presidente ay nakakapag-ikot pa sa iba't ibang parte ng bansa samantala sila ay nakikipaglaban